Magandang hapon po. Ako ulit si Jean mula sa Eiler at ito ang Jean C. on Austerity. Isang serye kung saan tatalakayin natin ang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga patakarang pa-ekonomiya sa usapin ng austerity. Narito po tayo ngayon sa Kampuhan. At sa mga hindi po nakapanood ng biyahe natin sa jeep, no, kasama si Kamimi, check our previous upload. Kasama po natin ngayon si Kadanilo Ramos, na chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Siya rin po ay isang Filipino peasant activist at isang manunula. Kaya mamaya abangan natin ng isang tulang inihantog niya para sa programa natin ito. Kadaning, kamusta po kayo? Welcome to the show. Maraming salamat. Karangalan ko na makaharap ka at halubilo ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng social media platform. Tama, oo. Para sa mga Gen Z natin Yeah. dyan. Kadaning, tanong ko lang po, ano pong ginagawa natin dito sa harap ng DAR? Ito ay kampuhan ng mga magbubukid laban sa korupsyon, pasismo ng rehimeng US Marcos. Sa esensya ay ang tampok na panawagan, lupa at hustisya, at labanan ang korupsyon at pandarambong sa kabanang yaman ng ating bansa. Maraming salamat, Kadaning. Pakita natin yung props ni Kadaning. Siyempre, ang iconic, no? Meron ding mais Oo, dito, kasi no? ito, di ba, bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Ganong kahalaga ito, hindi lang sa pamilya ng magsasaka, kundi alam ko sa mga manggagawa at sa mamamayang Pilipino. Napaka-eksakto talaga nung ating episode ngayon dahil pag-uusapan natin ang austerity at kung paano ito nagpapahirap sa ating mga magsasaka. Kadaning, alam naman po natin ang salitang austerity, no? O pwede ba, Jean, para lang alam nung ating mga masang anak pawis, Sige po. anong pinakaangkop na Tagalog ng austerity? Naku, mahirap yan, Kadaning. Walang Tagalog ang austerity. Pero paliwanag ko na lang po ng isang mabilisan. No? Ang austerity ay yung polisiya na nagbabawas ng budget para sa mga pampublikong serbisyo para po magtipid yung gobyerno at pataasin yung kita nito sa pamamagitan ng pagtataas ng buwis. No, ginagawa po ito para sa pagbabayad ng utang at hinihigpitan talaga yung paglalabas ng pondo na kailangan ng mamamayan. No, sa ibang salita po, no, more buwis, bawas sa serbisyong publiko at para po makabayad ng utang. Alam mo, Jean, mahalaga yan kasi alam namin yung mga pinag-uusapan natin kasi pagbabawas ng pondo para sa agrikultura, pagpapalakas ng produksyon, pagpabawas o pag-aalis ng subsidyo, grabe yan. Kasi ang isang mahalakas na panawagan namin ay dagdagan ng pondo para sa production subsidy. At least 30,000 pesos per farmer sa magsasaka ng palay. Kasi kami ay ang gasto sa linang, araro, suyod, hinihiram sa mga usurero. Grabe ang tubo. Usapin pa lang to ng gastos. Kaya mahalaga yan, hindi dapat binabawasan ng pondo para sa mga magsasaka, para sa serbisyo, at siyempre, benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. Opo, nako, Kadaning, yun nga yung magandang talakayan natin ay kung paano talaga sa inyo pong karanasan, no, at sa karanasan ng ating mga magsasaka, paano po yung konkretong epekto ng ganitong pagbabawas ng pondo sa sektor ng agrikultura? Ano po yung mga karanasan na pwede nyong ibahagi? Pwede nating iugnay, pagbabawas ng pondo at pag-aalis kasama ng privatisasyon. Halimbawa, ang National Food Authority, siya ang bumibili ng palay dapat sa mga magsasaka. Pagka may palay, may gigilingin, bebentang mura ng bigas. Pero dahil sa privatization at pagbabawas ng pondo, lalo pa mula Pebrero 2019, sa ilalim ng Rice Tarification Law, hindi na bumili ang NFA ng palay. Ano epekto? Binarat ang presyo ng palay ng magsasaka ng mga trader. Alam mo, Jim,
ang cost of production sa ngayon, 15 to 16 pesos per kilo. Nabenta o binibili ang palay 1 kilo, 8 pesos. Kaya 8 pesos, kung i-multiply mo ng 50 kilos is 400 pesos per kaban. Kung mag-aani ng 80 kaban, so 80 kabans times 400, 32,000. Yan yung nawala sa mga magsasaka sa pinag-uusapan natin. Idagdag mo pa yung walang kompensasyon pagkatapos ng bagyo, habagat sa hani ng mga agri-food producer. Napakabigat po talaga nung naging epekto, no? Lalo na yung pagkawala ng subsidyo sa mga agricultural inputs. No? Kadaning, nandito na rin tayo sa DAR. No? Ano po yung mga panawagan natin mula sa na gusto nating hakbang na manggaling sa ahensya na panawagan ng mga magsasaka? Ay, alam mo, ang ubod at sentral na panawagan ng mga magsasaka at alam ko ng mga manggagawang Pilipino at ibang sektor ay tunay na reforma sa lupa, kaakibat ng pambansang industrialisasyon. Ano ibig sabihin? Lupa para sa mga magsasaka, nagbubungkal, hindi para sa mga sindero, hindi para sa mga gayon. Alam mo, Jean, nakakalungkot. Kamakailan, pinagtibay ng Kongreso at pinirmahan ni Marcos Jr. ang tinatawag na Land Lease Act. Ito yung 99-year lease na pwedeng gamitin ng mga dayuhan ang lupa sa ating bansa, including yung mga forest. Alam mo ako, senior na ako. Third generation. Na magsasaka? Isipin mo, 99 years. So, nakakagalit, nakakabahala. Kaya, mahalaga, tinututulan namin to, tinututulan ng taong bayan. Pangalawa, ang tunay na reforma sa lupa, pag umunlad ang agrikultura at kaakibat ng industrialisasyon, makikinabang kami, makikinabang ang taong bayan. Kasi alam mo din, si Kadaning ay chairman ng KMP at former Secretary General ng Asian Peasant Coalition. Kaya nakakahalubilo ko yung mga OFW, migrants sa Asia, Europe, Latin America. Alam mo, sabi nila, Kadaning, bakit kami nandito ngayon sa Italy? Bakit kami nasa Canada at US? Sabi niya, tatlo. First, joblessness. Walang trabaho. Walang trabaho. Pangalawa, landlessness. Pangatlo, labor export policy ng gobyerno. Kaya, kung merong tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, sa yaman natin, sapat na. At tingin namin, hindi tayo mag-aangkat ng bigas. Sa halip, hindi lang food self-sufficiency, magkakaroon pa ng pagkakataong magluwas ng bigas sa ibang bansa. Goosebumps ulit, no? Napakaganda po nung sinabi nyo. Actually, iniisip ko rin po nung sinabi nyo po yung sa food sustainability, kung paano po talaga naapektuhan itong austerity measures sa karanasan nyo po, yung food sovereignty natin o yung kahusayan at kagalingan natin na magsarili sa pagtugon sa pangangailangan natin sa pagkain. Bago dumating ang IRI, International Rice Research Institute, at Green Revolution, itong hawak ko na to palay, galing ito ng Mountain Province. Ito yung hindi nalulugas. Traditional seeds. Nung dumating ang WTO noong 1995 at General Agreements on Tariffs and Trade noong 1994, prior to that, alam mo, sapat ang ating bigas. Pero nung inimpose itong binabanggit natin, na ito alam na alam ng mga manggagawa at ng mga kababayan natin, yung, di ba, lapida, import liberalization, deregulation at privatization, napakasama ang epekto sa magsasaka, partikular sa industriya ng bigas. Mula 2019 hanggang ngayon, alam mo, bilyong-bilyong piso ang nawawala at grabe ang hirap ng mga magsasaka. Hindi lang lugi. Hirap, nagbubunsod ito para isanla at ibenta ang lupa sa mga land grabber at sa mga developer. Hindi dapat mangyari yon. Bakit? Kasi, ulitin ko, ang pagkain ng mga Pilipino ay kanin, corn. Saan galing ang palay? Sa lupa. Kung kinakamkam, inaagaw ang lupa, grabe. Para sa magsasaka at katutubo, ang lupa ay katumbas ng buhay. Kaya ang sabi nila, igalang ang aming right to self-determination
ipaglaban ang lupang ninuno. At para sa akin, malamang alam ito ng mga kababayan natin, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang lupa at kalayaan ay hindi hinihingi. Ang lupa at kalayaan ay ipinaglalaban. Kadaning, nabanggit nyo rin po yung privatisasyon, no? At marami talaga kasi ngayon mga development initiatives kuno na para daw sa kaunlaran. Ano po yung ilang halimbawa ng privatisasyon na talagang nagpapahirap sa agrikultura? Okay, una, ang Manila Bay Reclamation. Libu-libong mangingisda ang napatalsik diyan sa gilid ng Manila Bay. Cavite at Bulacan, yung itinatayo na Aerotropolis, 2,500 hectares sa Bulacan. Ang daming sinira. Para sa amin, ang reclamation means privatization. Pero iyan ay diyan lamang. Pag pinag-usapan natin yung mga proyekto sa iba't ibang lugar, napakaraming konkretong halimbawa, siyempre, dagdag mo pa yung epekto ng pagmimina. Sinira yung ating kabundukan, karagatan. Pero alam mo, Jean, nakakagalit. Kasi napanood ko nung isang araw sa news, 10 agreements na pinasok ni Marcos Jr. sa kaniyang huling visit sa Washington, sa usap niya kay US President Donald Trump, 10 agreements kaugnay sa exploration ng oils and minerals sa West Philippine Sea. Grabe, natatandaan ko ang kwento ng mga taga-agham sa kanilang study. 26 trillion US dollars ang worth ng oils and minerals sa ating bansa, lalo pa sa West Philippine Sea. Kaya mahalaga po paano natin ipaglalaban hindi lang ang lupa, hindi lang ang sa pagkain, kundi pa paano yung ating soberanya. Lusog ng ating diskusyon, napunta tayo sa food sovereignty, napunta tayo sa agrikultura, napunta tayo sa pambansang industrialisasyon. Kaya ngayon po, babalik tayo sa usapin natin ng austerity, no? Kadaning ibabahagi lang namin sa'yo, itong ating panawagan. At syempre, ipapakita rin ni Kadaning ang kanilang panawagan. Meron po tayong mga itinahi. Unahin po natin yung dito. Kasi Mukhang maganda Jing, po kay Kadaning. mukhang pinagpaguran nito, ano to? Opo. Mga kapwa manggagawa? Opo, Wow. kanina po tinahi po namin ito kasama ang presidente ng Union ng Manila Bay Trade Corporation, si Kamalu. Kaya po, ayan, kita po ba ang End Austerity Now? Ito po ang isa sa ating mga panawagan, End Austerity Now, Fund Public Social Services, End the Debt Crisis, and Stop the Cuts. Okay, salamat. At gusto kong banggitin, Opo. ang panawagan na ito, hindi lamang panawagan namin, panawagan ito ng taong bayan. Kahit ng mga kababayan natin sa labas. So, una muna, gusto kong pasalamatan ng Amihan, Pambansang Federasyon ng Kababayang Magbubukid, at ng Rural Women's Advocate. Sila ang gumawa nito. Land, Food and Justice. Pero dito sa larawan na to, papakita yung mga magsasakang kalalakihan, kababaihan, at saka bata. May hawak silang palay. So, Land, Food and Justice para sa sambayan ng Pilipino. Bilang pagtatapos po, Kadaning, narinig ko meron kayong isinulat na tula para sa amin. Pwede ko bang bigkasin? Opo, pwede po. Kukunin ko. Humanito, mga likhang sining ng buhay at pakikipakan ng magsasaka para sa lupa at kalayaan. Meron akong mga isinulat dito na isulat ko sa piling ng mga OFW, migrante, noong Enero 21, 2009 sa Roma, Italia. Dahil may kaugnayan ang usapin sa lupa, bakit sila
ng ibang bayan. Okay. Lupa at migrasyon. Kawalang pag-aaring lupa ng magsasaka at kanyang pamilya. Kahirapan ang nagtulak para mga ibang bayan. Lupaing dinawag at nilinang ng kalyuhing kamay. Inaruga gabit araw. Lupaing pinagyaman, pinangkin at kinamkam ng Panginoong may lupang gahaman. Ang malawak na bukirin at plantasyon, dayuhan ang nagkamay. Panginoong may lupa ang dominante sa kanayunan. Yudal at malapudal na pagsasamantala sa kanayunan, nagpatuloy at tumindi pa. Atrasadong agrikultura at sistema ng pagsasaka, export-oriented na katangian ng ekonomiya at foreign-dominated pa. Kaya palubha ang krisis na dinaranas ng mamamayan. Nakitang solusyon ang mga ibang bayan. Nilisan ng pamilya at bayang sinilangan. Nakipagsapalaran sa Italia, Amerika at gitnang silangan. Pumasok na katulong, alipin ang turing ng mga dayuhan. Nilepastangan ng natatanging dangal ng kababaihan. 1, 2 taon ang lumipas. Inabot ng 3 dekada. Bakit walang tunay na kaunlaran ng bayang sinilangan? Susi at mahalagang solusyon sa krisis at kahirapan, tunay na reforma sa lupa at pambansang kaunlaran. Paunlarin ng agrikultura, lupa para sa mga magsasaka, manggagawang bukid at masang anak pawis. Ito ang dapat ipatupad ng gobyernong tunay na nagmamahal sa bayan. Dominasyon ng dayuhan at makaisang panig na kasunduan, itigil at wakasan. Magsasaka at migranting Pilipino, pahigpitin ang pagkakaisa. Sama-sama nating ipaglaban ang karapatang mabuhay ng marangal. Lupa, nakabubuhay na sahod, trabaho at karapatan ipaglaban. Darating ang araw, magagapi natin ang mapangapi at mapagsamantala. Makakamta natin ang bukal liwayway, ang tunay na kalayan ng inang bayan, ang ating tagumpay. Napakagandang tula po, Kadaning. Maraming salamat po. No? Actually, ako po ay talagang nadala dahil po yung aking tatay din ay isang OFW din po. Matagal na po talaga siyang nasa ibang bansa. So yan, Kaya, ang aming mga anak, isang nasa gitnang silangan, isa ay nasa North America. At ako mismo, karanasan ko. Isang buwan kang mawalay sa pamilya at sa bayan, napakahirap. lalo na po yung dekada pa na nawawala. Kaya mahalaga yung tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon. So muli din, karangalan ko makaharap ka at magkaroon tayo ng sikahan. Sana masundan pa. Opo. Maraming salamat kay Kadaning. Siyempre, magsiselfie ulit tayo. Muli, ako si Jean at ito ang Jean Z on Austerity. Kadaning selfie tayo, siyempre.